Magandang araw sa inyong lahat. At ako muli ito, si Binibining Glofelyn Baez para sa ating Gen Ed 12 na dadako na no, sa ikalimang aralin na pinamagatang pagsasaling wika. Dito sa ating ikalimang aralin ay makikita natin no, kung paano nga ba ang pagsasali ng wika o kung sa English man ay translation. No? Sa halimbawa ay sa English patungong Filipino o lingwaheng Filipino o vice versa, Filipino papunta sa lingwaheng Ingles. Bigyan natin pakahulugan kung ano nga ba ang pagsasaling wika. Ito ay ang paglipat ng pinakamalapit na katumbas ng diwa o mensaheng isinasaad ng tekstong isinasalin. Ayan, kung makikita natin no, sa ating mga aklat, lalong-lalo na nung tayo ay nasa elementarya at sekundarya, yung mga aklat natin no, sa Filipino, makikita nyo, halimbawa ay may nobela, no, isinalin ng isang Filipino na kababayan natin mula sa iba't ibang lingwahe, halimbawa sa Ingles, sa Griego, o kaya Pranses, ganyan. Tapos, yung mga kababayan natin, yung magsasaling wika. So, yung ginagawa nila doon ay translation. At dito makikita natin sa ating aralin kung ano nga ba yung mga ibinibigyang pansin no, sa pagsasaling wika. Sa pagsasalin lalo na ng Ingles sa Filipino ay dapat pumili ng mga salita at pariralang simple at abot sa pagkaunawa o pangunawa ng mga mambabasa. Halimbawa kasi no, sa Ingles may mga tinatawag tayong flowery words o kaya highfalutin terms no, na kapag isinalin na natin sa sarili nating wika, pwede naman natin yung pababawin. Ganun din kung may mga talasalitaan tayo sa Filipino o talagang mabubulaklak na salitang Filipino na malalalim, tapos itatranslate natin sa English, no, maaari na rin natin itong pasimplihin. So, ganun po ang pagsasali ng wika para sa pangunawa ng mga mambabasa. Kaya po tayo nagkakaroon ng pagsasaling wika o ng translation. Naandito po ang aking kaibigan, no? Pero parang lolo na siya. Si Ulrich von Wilamowitz Mollendorf siya ay isang teorista at practitioner no, na nagsabi ng ideya patungkol sa translation na ang pagsasaling wika ay tulad ng paglilipat ng kaluluwa ng isang nilalang sa katawan ng isang patay. Kung intindihin natin, no, napakalalim ng pakahulugan niya dito ni Ulrich von, napakalalim kasi isasalin no, yung kaluluwa sa isang katawang patay dahil nga ito ay bibigyang buhay muli. No? Pero kung titignan natin o palalawigin natin yung pakahulugan niya sa pagsasaling wika o sa translation, ang pahayag niyang ito ay maituturing na eksaheradong paraan ng pagsasabi na hindi biro-birong magsaling wika. Katunayan, nagkakaisa ang mga otoridad sa larangang ito na walang perpektong salin. Ayan, kasi hindi nga po biro o hindi naman simple lang no, yung pagsasaling wika o yung translation na sinasabi natin kasi nga maaaring magkaiba-iba. Halimbawa, yung translation nyo ay kaiba sa translation ko. Maaari yun, no? At hindi naman natin yun pwedeng sabihin na may mali na isa sa atin, no? Pwede namang tanggapin parehas o katanggap-tanggap naman, no? Yung kaibahan ng pagsasalin. Ngunit may mga dapat tayong isaalang-alang dahil sa pagsasaling wika ay hindi naman talaga ito basta-basta. Una na riyan ay yung mga nasasakupan ng pagsasaling wika. Una ay yung mga katangiang dapat taglayin na isang tagapagsaling wika. At ang ikalawa ay ang mga nagsasalungatang paraan sa pagsasaling wika. Ito yung dalawang tatalakayin natin sa ating aralin 5 no, na nakapaloob o nakasasakupan ng pagsasaling wika. Unahin na natin yung mga katangiang dapat taglayin natin no, bilang tagapagsaling wika dito sa ating aralin. Una ay sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Gamitin na nating halimbawa ang Ingles no, dahil ito yung universal language natin na tinatawag na hindi lang sa ating bansang Pilipinas ngunit sa ibang bansa ay talagang responsable sila na matutunan kung ano nga ba ang lengguaheng Ingles dahil gamit ito ay magkakaintindihan tayo kahit iba-iba yung ating lahi. At dito po, no, kung makikita natin yung ideya mo sa magkaibang
magkaibang wika. Halimbawa, sa salitang Filipino na kilig. Ayan, kung isasaling wika natin ito sa English, maaring ito ay romantic excitement o kaya hoity-toity. At kung hindi natin alam, no, yung ibig sabihin ng kilig sa sarili nating wika, hindi natin ito may sasalin sa English, no, na pag isinalin pala yung salitang kilig sa English ay madami pa na pwedeng kaakibat na pakahulugan o kaya translation. Meron pa dito, pwede pang gamitin yung butterflies in my stomach, yung ganyan, pag kinikilig daw, ganon. So, kapag tin-translate natin, pwede natin gamitin yung iba't ibang salita gamit yung wikang Ingles. Ganun po. At kailangan talaga ay yung kaalaman mo patungkol dito o patungkol sa wika ay nakapaloob. Dahil nga kailangan maging malawak at sapat ang kaalaman ng tagapagsalin sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasaling wika. Hanggat maaari, ang wika ay pagsasalinan ay dapat na siyang unang wika ng tagapagsalin. Halimbawa, ako, galing sa, titingin ako ng isang Ingles na tula. Dapat, kung gusto ko siyang i-translate sa Filipino, dapat alam ko yung wikang Filipino o ito talaga yung aking ginagamit. At dapat nating tandaan na sa kahit anong bagay, ang karampot na kaalaman ay maaaring maging panganib. So, halimbawa, yun nga, from English na tula, no, gagawin nating Filipino, hindi naman tayo ganun kalawak yung kaalaman sa vocabularies, no? Tapos, pati din sa talasalitaan. Paano tayo magsasaling wika ng isang tula kung hindi natin alam yung wika na ginagamit, no? Halimbawa na lang, frustrated ka matuto ng Hangul, tapos yung tula na Hangul gusto mong gawing Filipino, 'di ba? Nagkakamali-mali kasi hindi naman talaga natin native language yung Hangul o hindi naman talaga natin ganun kalalim yung kaalaman sa Hangul, no? Kaya titignan natin o aalamin natin yung dalawang wika na kasangkot sa pagsasaling wika. Ayan po, no? Ikalawa ay sapat na kaalaman sa paksang isasalin. Siyempre, hindi mo naman maita-translate yon kung hindi mo alam yung paksa o genre nung isang wika na isasalin mo, no? O isang literatura na isasalin mo. Nagiging mahusay at maayos ang pagsasalin kung ang tagapagsalin ay may malawak na kaalaman sa paksang tinatalakay. Kailangang interesado rito ang tagasalin. Makakatulong din ng malaki kung makikipag-ugnayan ang tagapagsalin sa author. Ang problema lang dito, no, kung halimbawa wala na, no, o patay na yung author ng isang literatura, paano ka makikipagsangguni? At kaya nga, ang kailangan mo ay magsaliksik ka, no, patungkol dun sa paksang iyon o sa tema o genre na isasaling wika mo dahil hindi mo magagawang maayos ang pagsasalin kung hindi mo alam yung pinupunto ng literatura na isasaling wika mo. Halimbawa ay tragedy, no? O kaya nakakalungkot yung binabasa mong literatura o yung gusto mong isaling wika, no? Tapos, ang kinalabasan ng pagsasalin mo ng wika ay masaya. So, ibig sabihin, hindi mo alam yung pinag-iikutan, no? Nung paksa o nung tema o yung genre ng literaturang isasaling wika mo. At, kumbaga, kung titignan natin yun, no, generally, at malawakan, no, ay mali po yun, no? Maling konsepto yun ng pagsasaling wika. Ikatlo ay sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Dahil nga po ang iba't ibang bansa, no, ay may iba't ibang kultura o tradisyon na sinusunod o ito yung mga norms, no, na pinagkalakihan na ng bawat isa, no, sa iba't ibang bansa. Halimbawa dito sa Pilipinas, no, kilala tayo bilang konserbatibo na mamamayan, no, sa isang bansa o sa bansang Pilipinas. Pagkatapos ay hindi sa pagiging racist, ano po, pero sa ibang bansa o kaya sa Amerika, sa mga gumagamit nga ng lengguaheng Ingles ay malaki yung kaibahan dahil sila ay liberated. Kung tayo ay konserbatibo, sila naman ay liberated. Makikita natin yon sa pamumuhay, sa kultura, sa tradisyon, sa pananamit, sa pakikipag socialize, no?
o sa kaibigan at sa pag-aaral din makikita natin yung kaibahan na yon. Dahil nga po, bawat wika ay nakaugnay sa kultura ng mga taong likas na gumagamit ng kultura at saloobin. Ang Ingles naman ay wikang gamit ng mga Amerikano sa pagpapahayag ng kanilang kultura din at saloobin. Ang dalawang bansang ito ay lubhang malaki ang pagkakaiba sa kanilang kultura. At mahihinuhang ang lahat ng wika ay may sariling bisa at kakayahan bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng sariling kulturang kinabibilangan nito. Kaya't marapat lamang na upang maging makabuluhan at mabisa ang pagsasali ng wika ay magkaroon ng malawak at sapat na kaalaman ang tagapagsalin sa kultura ng dalawang bansang kasangkot sa pagsasaling wika. Kumbaga, hindi magiging epektibo yung pagsasaling wika mo kung hindi mo masusunod yung kultura ng bawat isa. Kasi halimbawa, yung gawa ng isang Pilipino, no, na konserbatibo, yung tema ng pamumuhay, yung sistema ng pamumuhay sa pamilya, tapos isasaling wika natin sa Ingles. Maaring sabihin ng mga Amerikano makakabasa nito na hindi ganoon yung pamumuhay na mayroon sila. Dahil nga po, iba yung kultura. Kaya titignan pa rin natin or ipapasok natin o ipapasakop natin yung kultura ng pagsasaling wika natin doon sa mambabasa o doon sa target natin na magbabasa no isinalin natin na wika. So ganun katindi no yung pagbibigay tuon sa iba't ibang klase ng pagsasaling wika. Sunod na po ay ang mga nagkakasalungatang paraan sa pagsasaling wika. Una na riyan ay ang salita laban sa diwa. Ito yung pinaka ginagamit na wika, tapos yung pinaka mensahe, no? Nagkakaroon ng iba-iba. May ibang pangkat ng tagapagsalin na ang naniniwala na hindi dapat sa pagtutumbas ng mga salita, isinasaalang-alang ang teksto na nakabuhos ang atensyon ng tagapagsalin, kundi sa ideya o mensahe ng kanyang isinasalin. Halimbawa na lamang ay yung idiomatikong salita na o parirala na sa Ingles ay it's raining cats and dogs. Kung titignan natin ito sa Filipino, kung isasalin natin ito sa literal na Filipino ay umuulan ng pusa't aso. Ngunit yung ibig sabihin nito o yung pinakadiwa nito ay ito po, umuulan ng malakas. Kung titignan natin o kung gagamitin natin ito sa literatura, ito po yung tama, no? Na ibig sabihin ng it's raining cats and dogs. Umuulan ng malakas. Hindi po umuulan ng pusa't aso. Dito papasok yung salita laban sa diwa, no? Yung salita natin dito, kung itatranslate natin yung idiomatikong salita o parirala na it's raining cats and dogs, papasok yung salita sa umuulan ng pusa't aso. At yung diwa ay pumapasok naman po sa umuulan ng malakas. At dun po natin titignan, no, yung kaibahan ng salita laban sa diwa. Pag nagtatranslate tayo, ito yung pinakauna natin kailangan titignan. Dahil hindi po basta-basta po, no, na nagtatranslate ng mga salita. Titignan natin yung diwa o yung pinaka mensahe na mapapaloob sa ating ikalawang nagsasalungatang paraan sa pagsasaling wika, ang himig orihinal laban sa himig salin. Ayan, pag sinabi natin himig orihinal, ito yung idiomatiko, no? Yung may malalim na pakahulugan na. Sa English pa nga po, di ba? Ito yung idioms. Pag sinabi natin idioms, ito yung papasok sa figurative language. Pag sinabi nating figurative language, kailangan pa nating mag-read between the lines kapag may nakita tayong figurative language. Kasi po, may malalim pa na ibig sabihin yung salita na o yung wika na makikita natin na nakapaloob sa figurative language. Ngunit kapag sinabi nating himig salin, ito yung literal na ibig sabihin ng salita. Kung babalikan nga natin sa ang ating unang halimbawa na it's raining cats and dogs, yung idiomatiko po ay yung pinaka literal na English natin, no? It's raining cats and dogs. Tapos yung literal na pagta-translate nito ay yung umuulan ng pusa't aso. Pero yung pinaka ibig sabihin niya ay umuulan ng
malakas. Kaya nga po sa ating mga tagapagsalin, no, mas gusto nila yung himig original, hindi yung himig salin. Kasi pag himig salin, basta na, no, yung talagang literal translation yung ginagawa. Ikatlo ay yung estilo ng author laban sa estilo ng tagapagsalin. Ayan, no, makikita natin yon sa iba't ibang translation dahil po kapag sinabi natin estilo ng author, hindi siya literal o hindi siya magiging kaparehas agad ng estilo ng tagapagsalin. Halimbawa, yung author, gusto niya yung redundant, yung sa literatura niya, redundancy yung key niya, no? O yung style niya. Tapos yung tagapagsalin, ayaw nun. Ayaw ng redundant na wika o salita sa kanyang isasalin. Hindi din naman pwede yon kasi magkaiba talaga sila. Titignan maigi ng tagapagsalin yung estilo na ginamit ng author para hindi po mawawalang epektibo yung ginawang literatura o halimbawa tula o maikling kwento ng author. Kasi pag tinranslate natin yun, tapos binigyan na natin ng ibang estilo, magkakaroon na talaga ng kumbaga contradiction sa literaturang mayroon tayo. Bawat author, lalo na ang mga malikhaing panitikan, ay may sariling estilo. Bagamat may mga manunulat na sa biglang tingin ay wari magkakatulad sa estilo, sa katotohanan ay may iba't ibang pagkakaiba ang mga ito kahit papaano. Maaring nagkakaiba sa uri ng mga pangungusap na ginagamit, may mga author na mahilig sa mabulaklak at kilometrong mga pahayag na dahil sa kahabaan ay madalas na nalilito na ang mga mambabasa. Tapos minsan kasi yung mga tagapagsalin, no, yun yung pinapaikli, yun yung mas mga pinapababaw, no. Titignan din natin kasi baka yun yung estilo talaga nung nagsulat ng literaturang gagamitin mo sa pagsasaling wika. Yun, i-check lang naman natin yun. Bibigyang pansin lang din naman natin yun. Halimbawa, ikaapat ay ang panahon ng author laban sa panahon ng tagapagsalin. Dito papasok na yung generational gap o generation gap, no? Kasi, halimbawa, makaluma pa yung kinuhanan natin ng istorya. Tapos isasalin natin sa panahon ngayon na moderno na, no? Magkakaroon din ng pagtatalo, no? Salungat dun sa pagsasali ng wika. At yung pagiging paraan natin ay magiging magkaiba din. Nagkakaroon lamang ng problema sa panahon kapag ang akdang klasiko na ang isinasalin. Ito ay kung nahihirapan ng isang tagapagsalin na piliin ang sariling na mapaloob sa katauhan ng kanyang author. Kasi ganun yung ginagawa ng ibang magagaling, no, o mahuhusay na tagapagsalin. Nilalagay nila yung sarili nila dun sa nagsulat. Paano siya nag-isip, paano yung mga estilo na ginagawa niya o na ginamit niya, no, dun sa halimbawang tula o maikling kwento o nobela. Kung halimbawa ay sobrang mapuso, no, yung literatura na ginawa ng author, dapat yung tagasalin ay mapuso din, no, sa pagsasaling wika. Kumbaga gagamitan din ng damdamin, hindi basta akademikong talino lang yung gagawin ng tagapagsalin. So, ganun po, no? Ganun yung titignan natin. Kasi, halimbawa sa aking presentasyon, no? Yung picture. Siyempre, yung may edad na, no? High waist, no? Yung talagang belt niya nasa dibdib na. Tapos, yung sa ating modernong kabataan, no? Yung pinaka-belt niya, nasa baba na ng puwet at kita na yung boxers, no? So, hindi natin mabibigyan ng, tawag dito, ng sasabihin natin mali yung isa at mali yung isa. Kasi nga, yun na yung kinakatayo ang panahon ng bawat isa. At yun nga lang, nagkakaroon yun ng salungatan sa pagsasaling wika. Pero sa panahon ay, yun, kumbaga wala namang tama at mali sa ating pagkakaiba ng henerasyon. At ang ikalima ay maaaring baguhin laban sa hindi maaaring baguhin. Ayan, sabi ni John Lloyd, pwede. 'Di ba? At sabi naman ni Batang Makulit, no, hindi pwede. Hindi ako makapapayag. Ayan, labanan din ito ng mga manunulat o ng mga author.
Dahil ayon sa isang kilalang manunulat, di dapat bawasan o dagdagan o palitan ng tagapagsali ng anumang ideya sa kanyang isinasalin sapagkat sa gayon ay hindi magiging makatarungan sa author. Ayan, kumbaga parang sa intelligence nung nagsulat na parang hindi mabibigyang tuon yun, no? Kumbaga parang hindi mabibigyang pansin yun at masusuway, no? Kung ano ba yung ginawa ng author. Ang tungkulin ng isang tagapagsalin ay isalin o ilipat lamang sa ibang wika ang likhang isip ng iba kaya't nararapat lamang na pagkaingatan niyang hindi mapasukan ng anumang pagbabago ang akda. Yun naman po yung pinakapunto ng pagsasaling wika, no? Yung ideya dapat ma-retain o kaya magstay pa din dun sa isinaling wika. Hindi pwedeng binago mo na, no? Parang ang dami-dami mo nang binago dun sa ideya ng nagsulat o ng author dun sa isasaling wika mo. Kumbaga parang may ano ka na dun, may nasagasaang tao ka na dun kasi hindi ka sumunod kung ano ba yung sinasabi niya. Kung ganun yung gagawin mo, kung magdadagdag bawas ka sa isang literatura, halimbawa sa isang tula, ay maganda na gumawa ka na rin ng sarili mong tula, no? Para hindi mo mabawasan yung ideyang ibinibigay o mabawasan o madagdagan yung ideyang gustong ipahiwatig ng author dun sa kanyang likha. Yun naman po yung iingatan natin, no, sa pagsasaling wika. At sa ating aralin ngayon ay yun lamang po, no, ang aking ibibigay. At sa ating karagdagan ay yung inyo ng aktibidad, no, sa ating Google Form. At hintayin na lamang po ang iba ko pang anunsyo at yung mismong aktibidad patungkol sa ating ikalimang aralin na pagsasaling wika. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli ako ito si Binibining Baes at magandang araw sa inyo.